ang pagtatayo ng karagdagang base militar ng Amerika na siyang ikinagagalit ng China sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Ngunit ang hakbang na ito ay tila isang espada na may dalawang talim, isang kalasag laban sa banta ng China o isang bitag na magbubunsod ng mas malaking pakikialam ng Amerika sa ating lupain. Ang mga bagong base militar ba ay tunay na proteksyon o isang patibong? Paano makakaapekto ang EDCA sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea? Yan ang ating aalamin. Kasaysayan ng EDCA. Ang EDCA ay nilagdaan noong 2014 na may layuning palakasin ang ugnayang militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, pinapayagan ng mga puwersa ng Amerika na magtayo ng mga pasilidad at mag-imbak ng mga kagamitan sa mga piling base militar ng Pilipinas. Yung mga unang lugar na kinilala para sa EDCA ay ang Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, at ang Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu. Noong 2023, idinagdag ang 4 pang bagong site sa kasunduan: Naval Base Camilo Ocias sa Cagayan, Lalo Airport sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Isabela, at Balabac Island sa Palawan. Ang Naval Base Camilo Ocias ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon sa Cagayan. Mahalaga ito dahil sa kalapitan nito sa Taiwan at South China Sea. Ang Lalo Airport sa Cagayan pa rin ay mahalaga para sa logistics at operational support. Malapit ito sa Naval Base Camilo Ocias, kaya't magkakaroon ng mas malawak na saklaw ang operasyon ng militar. Samantala, ang Camp Melchor de la Cruz sa Isabela ay mahalaga para sa depensa at disaster response. Ang lokasyon nito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na deployment ng mga tropa at kagamitan sa oras ng pangangailangan. At panghuli, ang base militar sa Balabac Island, Palawan, ay kritikal para sa seguridad sa West Philippine Sea, lalo pat malapit ito sa pinag-aagwang Scarborough Shoal. Ang isla na ito ay magbibigay daan sa mas mahusay na pagmamanman at pagprotekta sa mga territorial na tubig ng Pilipinas. Mga estratehikong interes ng Amerika. Ang pangunahing layunin ng Amerika sa pagbuo ng mga base militar sa Pilipinas ay upang palakasin ang kahandaan militar at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Bukod dito, ang mga base na ito ay makakatulong din sa mabilis na pagresponde sa mga sakuna at krisis panghumanitarian. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga rin upang matiyak ang kalayaan sa paglalayag sa South China Sea, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Samantala, para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng mga base ng Amerika ay nagdadala ng maraming benepisyo. Kabilang dito ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, pagpapaunlad ng ekonomiya at infrastruktura, at pagpapalakas ng pambansang depensa laban sa mga panlabas na banta. Ayon kay US Indo-Pacific Command spokesperson CMDR Matthew Comer, EDCA is about Philippine military modernization, not about the positioning of US military assets. Mga layunin ng Amerika. Una, pagkontrol sa impluensya ng China. Isa sa mga pangunahing layunin ng Amerika sa pagbuo ng mga base sa Pilipinas ay ang pigilan ng lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Sa pamamagitan ng estratehikong pagpoposisyon ng mga puwersa nito, umaasa ang Amerika na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya at suportahan ang mga kaalyadong bansa tulad ng Pilipinas. Pangalawa, katatagan at seguridad sa rehiyon. Layunin din ng Amerika na mapanatili ang katatagan at seguridad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kooperasyon sa mga kaalyado nito, sa pamamagitan ng mga joint military exercises at iba pang mga aktibidad. Nagnanais ang Amerika na i-deter ang anumang agresibong aksyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Pangatlo, pagpapalakas ng posisyon sa Indo-Pacific. Ang rehiyong ito ay may mahalagang papel sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Kaya't ang pagkakaroon ng mga base militar sa Pilipinas ay nagbibigay sa Amerika ng mas mabilis at mas epektibong kakayahan na tumugon sa mga krisis at hamon sa rehiyon. Kasama dito ang pagresponde sa mga natural na kalamidad, pagpapatibay
ng humanitarian assistance and disaster relief (HADR) efforts at pagtiyak sa kalayaan ng paglalayag or freedom of navigation sa mga dagat na ito. Reaksyon ng China. Mariing kinundena ng China ang pagbuo ng mga bagong EDCA sites, lalo na ang mga malapit sa Taiwan, na itinuturing ng Beijing na isang rogue province. Ayon sa pahayag ng gobyerno ng China noong Marso, to bundle the Philippines into the chariots of geopolitical strife will seriously harm Philippine national interests and endanger regional peace and stability. Nagbabala rin ng China ng posibleng mga negatibong epekto sa pambansang interes ng Pilipinas. Narito ang posibleng pagtaas ng tensyon sa rehiyon dahil sa presensya ng mga tropang Amerikano na posibleng mauwi sa mas malalang komprontasyon. Ang mga base militar ng Amerika ay maaaring maging target ng mga atake mula sa mga kalabang bansa na magdudulot ng panganib sa mga sibilyang Pilipino. Ang patuloy na tensyon sa rehiyon ay maaaring makaapekto sa kalakalan at pamumuhunan na magpapabagal sa ekonomiyang pagunlad ng Pilipinas. At panghuli, ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika ay maaaring magpalala ng ugnayan nito sa China na isa sa mga pinakamalaking trading partner ng bansa. Patuloy na hinikayat ng China ang mapayapang resolusyon sa mga tensyon sa rehiyon upang mapanatili ang katatagan at kaunlaran. Pagbabago ng pananaw ni Pangulong Marcos. Noong una, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya pahihintulutan ang karagdagang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ayon sa kanya, there is no intention for it to be a permanent base. It's not a military base, but rather a place for the Americans to stay during their exercises. Gayunpaman, sa harap ng lumalaking banta mula sa China at ang pangangailangang palakasin ang depensa ng bansa, nagbago ang kanyang pananaw. Ang desisyon na payagan ang karagdagang mga EDCA sites ay bunga ng masusing pag-aaral at konsultasyon sa mga eksperto sa depensa. Ipinahayag ni Pangulong Marcos na the Philippines will always be a friend to its allies, but we must also be strong and independent in defending our own interests. Ang pagtatayo ng karagdagang base militar ng Amerika sa ilalim ng EDCA ay isang hakbang na magbubukas ng maraming posibilidad. Ngunit kasama rin nito ang mga pangamba at hamon. Ang ating bansa ay tila isang barkong palutang-lutang. Sinisikap maglayag patungo sa mas ligtas na dalampasigan, ngunit lagi nang nasa pagitan ng dalawang higanteng nagbabanggaan. Ikaw, ano sa palagay mo ang matinding layunin ng Amerika sa pagpaparami ng ECA site sa Pilipinas? Banta nga ba ito o malaking tulong sa ating bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.